Magandang hapon mga ka-anxiety. Maggagabi na. Nandito tayo ulit sa boardwalk. Yan Titignan natin yung yung sunset. Diba? Ngayon, yung ibabahagi ko sa inyo ngayon kung ano yung dapat gawin kapag naranasan nyo yung sit back. Okay? Ganito yung gagawin nyo kapag kayo ay, di ba ganito, naging masaya na kayo o naging maganda na yung pakiramdam nyo ng 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, minsan maabot pa ng taon, di ba? Tapos biglang bumalik. Yun nga yung sinasabi na sit back. Ganito yung gawin nyo. Kapag bumalik yung takot nyo or yung pangit na pakiramdam mo, sabihin na natin yung takot kasi yan naman talagang dahilan talaga yung takot. Kapag bumalik yung takot nyo, ganito yung kailangan nyong gawin. Hindi nyo dapat hindi nyo dapat kainisan yun or hindi nyo dapat katakutan yun kasi yung takot na pakiramdam natin yan ay pinoprotektahan lang tayo ng utak natin. Kumbaga yung utak natin nagdidiskumpiyado yan, kaya ang ginagawa niya pinoprotektahan niya tayo. Kaya tayo wag natin bigyan ng masamang kahulugan yung pagprotekta niya sa atin. Kaya ang dapat nyong gawin ay kausapin yung sarili nyo o kausapin yung utak nyo. Sasabihin nyo sa utak nyo na kayo ay okay lang, kayo ay ayos lang. Kaya hindi nyo ganito yun hindi mo ako kailangan protektahan dahil wala naman ako sa peligro at wala naman ako sa delikado. Ganyan yung gagawin nyo kapag kayo ay nakaranas ng takot o yung sinasabi nyo na sit back. Yung ganon kasi na na gagawin nyo, yun yung hindi nyo pagbibigay ng masamang kahulugan doon sa nararamdaman yung takot na sinasabi nyo na bumalik. Kasi kapag yun ay masamang kahulugan ang ibibigay nyo doon sa naramdaman yung takot, 100% talaga na sinasabi nyo na kayo ay back to zero at yun ay bumalik talaga, at yun yung magiging dahilan kung bakit babalik din yung mga pangit nyo na nararamdaman. Kaya kapag hindi nyo kasi ginawa yung ganun, kumbaga talaga kayo, nagreklamo kayo na bumalik at back to zero talaga kayo, yung isip nyo mag-i-effort na naman yan. Kumbaga kayo mag-i-effort din na gumawa ng paraan para hindi mo na maramdaman ulit yun, or yung maghahanap ka ng solusyon kung paano walain yung sinasabi mo nga na bumalik na naman yung takot mo o yung pangit mo na pakiramdam. Kapag ganyan kasi yung gagawin nyo, yung mental health nyo imbis na nag-improve na dahil nakaramdam na nga kayo ng masaya o gumaan na yung pakiramdam nyo, may istorbo uli yun. Kaya pag naistorbo uli yun, doon na naman mag-uumpisa yung mga kaisipan na hindi maganda. Kumbaga yung kalbaryo nyo ulit, mararanasan nyo ulit yung ganun. Kasi yung sit back kasi at saka yung una mong naranasan yung anxiety disorder is pareho lang kasi yan, pareho lang sila yan. Hindi mo naman kasi pwedeng sabihin na bumalik o hindi mo pwedeng sabihin na back to zero ka ulit kasi kailangan kasi maintindihan mo na kung bakit nararanasan natin ito o bakit nanatili tayo sa ganitong sitwasyon o bakit hindi na nawawala. Yun dapat yung kailangan yung maintindihan. Kasi kung hindi nyo yun maiintindihan, ibig sabihin talaga yung pangit na pakiramdam nyo talaga, doon talaga kayo magpo-focus na. Kumbaga sa madaling salita kasi, ayaw nyo nang makaranas ng pangit, ayaw nyo nang makaranas ng discomfort. Hindi naman kasi pwede yan. Kasi yung sarili natin, yung katawan natin, kailangan din natin yung ganun para
yung ginagawa natin na hindi maganda, kumbaga yun kasi yung mensahe sa atin.